Good day mga ka-soilmate. It's the first Friday of February. So, medyo busy na naman ang lola nyo. May isto pa pero medyo natutunaw na. No? May mga street na huge ang pack of ice place sa isang corner. Ganun. Pero better off na kasi hindi na masyadong mahihirapan ng mga commuters to travel o doon sa road, hindi na sila matatagalan. This morning, we went to the therapist to check the CPAP machine of my husband. So, after that, umuwi na kami. Ito, may alaga akong dalawang apo, si Elijah at Elena. Dahil may gagawin yung nanay. So, I have to take over. Ganito siguro yung life ng isang retiree. You take over yung childcare most of the time. No? Pero sometimes nahanap mo rin yung libre ka sa gawain. You want to sleep, you want to relax, pero hindi pwede. Dahil walang mag-aalaga. I don't want to place my grandchildren sa daycare kasi pag nilagay mo siya doon, kahit sinasabi nilang safe sa daycare, iba pa rin yung personalized yung care mo sa mga bata. Lalo na below 6 years old sila. And somehow, nag-i-enjoy ako. Yung last time na nakunan ko yung apo ko, nanghihingi siya ng pasalubong kasi alam niya na aalis yung husband ko going to Walmart. Nag-draw siya ng Pringles, yung specifically yung flavor na gusto niya. So, kahit ayaw mo pakainin ng mga junk food, sometimes, parang naaawa ka rin kasi pag kumakain yung mga kasama niyang adult, parang naiinggit sila. So, from time to time, may mga occasion na binibigyan namin sila. Pero, not everyday kasi nga alam namin yung effect nun sa body ng mga bata. So, ang dami nag-likes, natuwa naman ako kasi they really appreciate yung talents ng apo ko. So, mga ka-soilmate, you can hear the sound of water kasi habang nagbibideo ko, naghuhugas ako ng pork, no? Yung pork ribs kasi sabi ng asawa ko gusto niya ng nilaga. Bawal na sa amin yung beef. So, pork ang ginamit ko, pork ribs. Kasi daw, lesser ang taba nun. So, ito, nakakarinig kayo ng sounds of water coming from the faucet. So, pag kami alaga ka at saka you are tasked to do something like cooking kasi dati ako gumagawa nito. Simula na nag-retire ako parang pinamana niya na sa akin to. Sabi ko nga, Papa, dapat balik na sa iyo itong baton ng pagluluto kasi sometimes it takes a while to really cook. No? Tapos nag-iisip ka what food to cook. Ayan, parang mahirap kasi sometimes yung gusto mo, hindi gusto ng lahat ng mga members ng family. So, as agreement na lang namin, whatever is naluto, kung gusto nila, kumain sila, kung ayaw nila, wag nila. Pero minsan, naiisip mo rin because of the cost of food and cost of groceries, naiisip mo, dapat they learn how to appreciate yung whatever is in the stove, yun ang kakainin nila. Kung ano yung naluto, yun nga ibig sabihin. Pero hindi ka rin makapag-demand na minsan kasi hindi nila type. Siyempre, iba-iba ang gusto natin. So, ako, na lang, play it by ear, no? So, pag hindi nila kinain, okay na lang. So, kami dalawa ng mag-asawa ang kakain. Kaya nga, ngayon, ang gagawin ko, doon sa 1 kilong pork ribs, hahatiin ko yon. Then, siguro yung half, sabay ko silang iboboil. Kasi, when I cook yung mga pork, ang ginagawa ko, after I wash it,
ginagawa ko, binoboil ko siya once and then tinatro ko yung ano niya, sabaw, para kung meron mang impurities, nabawasan, no? Kasi we cannot say na 100% nawawala yung, kung meron mang impurities yung pork, no? Kasi sabi nga, dapat 1 hour or more ang boiling, no? Not necessary to make it tender, but to kill some germs na meron ang pork, no? Lahat naman ng animal, even fish, meron din, no? So talagang you have to be very careful when cooking your food, no? Kailangan you observe cleanliness and yung even washing of hands from one ingredients to the other, magugas ka ng kamay to make sure wala talagang nakakalusot. Kasi ang mga bata, kakain din nung niluto mo. So, ganun na ginagawa ko. Nakakatipid ka na and then you ensure everybody will not get disease. Kasi ngayon, especially winter, mas madaling magkasakit ang bata at matanda. No? Ikakaroon ng cold, cough, and sometimes leading to pneumonia, which is very difficult kasi they have to take antibiotics and see the doctors. Ito nga dalawang apo ko palitan sa emergency, no? So, kasi siguro wala pa silang 6 years old. So, ganun ang ginagawa ko. I don't know sa inyo kung retiree kayo, kung are you living with your kids or with your grandchildren, or you are by yourself as husband and wife. Parang back to some again, no? Kami, parang mas nai-enjoy ko na kasama ko sila. Kasi parang walang dull moment. Pagod ka nga, pero walang dull moment. Kasi pagka nakita nilang tapos ka na ng mga gawaing bahay, they will sit down with you and talk to you anything that comes to their mind, which is making your day quite meaningful and fruitful. So, pros and cons yan when you're taking, sabi ng iba, pagka daw pinapaalaga yung anak sa magulang, especially yung older parents, parang ginagrab mo daw yung opportunity ng parents mo to enjoy their senior life. Sa akin, gusto ko balance lang. I'm enjoying my senior life at the same time. I am enjoying my grandchildren para ma-experience ko what my parents did when my own daughters are growing. Kasi they take turn yung biyenan ko, yung mother-in-law ko, tapos yung aking mother, yung nanay ko talaga, tsaka yung mga kapatid ko, nag-take turn din sila, no? So, kasi first apo yung akin kaya sila talagang naging ko sila katulong nung habang lumalaki yung bata. Dinadala ko sa Cavite, dinadala ko sa Malabon. So that, alam ko, I got yung caregiver din. May caregiver ako. Sa Pilipinas, ang tawag doon, katulong, no? Pero, ang mga naging katulong ko ay napakababait, pero they won't stay long kasi syempre mag-aasawa din sila, kaya nawawalan ka mga after 2 years na naging katulong mo, mawawalan ka rin. Ang bata, they would be needing katulong until the age of 13 or 14 or more dahil both of us are working. Pero may mga years na hindi ako swerte sa katulong kasi nga nag-aasawa, but meron din akong katulong na minahal ang mga anak ko na parang kapatid o anak nila. So, kaya ngayon, sabi ko, habang capable pa ako, I would be enjoying my children, my grandchildren. So, yan na lang siguro ngayon kasi mamaya after na-prepare ko na to, mag-start na ako magluto and ayoko na maipakita sa inyo paano pa ako magluluto kasi parang marami ng vlogs na lahat tungkol sa pagluluto. So, as I mentioned, ang aking vlog ay mainly
focus on day-to-day activities, gardening, and yung parang food in or whatever I'm doing. So, I'm hoping everyone is in their best, kahit maginaw, kahit winter, o sa Pilipinas kahit mainit. So, hopefully, masaya kayo sa inyong mga pamilya at sa inyong mga apo. So long, ito again si Aulus Cas, ang inyong ka-soilmate at ka-retirist. Nagsasabing bye-bye for now, and I hope you to join me. Thanks for watching. Bye!